Thank you for watching my videos. This video is as per requested sa aking DIY curtain ring sa short videos. So gusto nilang makita kung paano ko siya ginawa. And then this is my plastic rings. I have 6 pieces of this. And this is my fabric, yung raincoat o pang raincoat yung tela, so I will use that in a toilet. So 60-inch width yung aking fabric, and then after ma-fold ko siya both sides, and then 56 finish na lang siya. So ayan, and then after that, ayan, both ipo-fold nyo lang po sa kabilaan, itaas at ibaba. And then ang ginamit ko pong pampatigas sa aking lagay ng ring ay ito, ang aking mga tarpaulin. I have a lot of old tarpaulins, so I will use that as for my curtain kasi hindi naman po siya nasisira pag nilabahan. And then ito, usually po kasi ang mga ginagamit ng ano is ito, yun sa mga curtain na mga ready-made. Ayan, may nabibili din po niyan. So but I use old tarpaulins as long as hindi po siya masira after malabahan. Ayan, magkakat na po tayo ng 3 inch and half yung pong panlagay natin na width. And then yung length naman po, if that is not enough para sa ating fabric, so pwede naman po tayong magdugtong. After po natin magsukat ng 3 and a half na pahaba, ayan, ikat na po natin. And then, ayan, mag-cut lang ako ng additional na pandugtong kasi parang kulang siya ng mga about 6 inches to 10 inches. So, ayan, nag-cut lang po ako ng same width pandugtong. So, ayan, I will just join para po magkasya dun sa haba ng ating ng ating curtain fabric. Ayan. So, after po natin, ayan, siyang madugtong, saka po natin siya ikakabit doon sa ating curtain. So, ayan, sa itaas po. Dun sa paglalagyan ng ring. So, ikakabit po natin yan dyan. So, itahi po muna natin sa taas. Yan. Just sew it like that. Okay. So, kung hindi po kayo makakita ng pampatigas, pwede may nabibili naman po kung wala kayong mga tarpaulin. If you don't have the tarpaulin, you can just find any thing na hindi po siya, that makes your curtain hard sa top, na hindi po siya masisira after nyo siyang i-wash. Okay, yung curtain ring po ay nabibili po siya sa mga tindahan ng mga curtain, or I think meron din po siya dito po kasi sa Nepal. We bought it sa curtain store, pero I think dyan sa Pinas nabibili yan sa mga tindahan ng mga, siguro meron din sa mga sinulid, yung mga ganun, nandun din po siya, no? And then, after nyan, so saka ko siya ipo-fold. Yan, ipo-fold lang po natin ng ganun. And then, tatahiin po ulit natin doon. Para mabalot lang po yung ating pampatigas. Yung hard, to make that our top of our curtain hard. Yan. We just continue stitching like that. And then medyo kumakapit po kasi yung yung fabric sa sa ilalim, kaya yung hinahaplos-haplos kasi siya raincoat nga yung tela, so kumakapit siya yun sa kumakapit yung tela dun sa table ng aking machine. Yan. Ayan, after po nating matahi, ayan, after po natin siyang matahi, dito naman po tayo magsusukat ng pagbubutasan po ng ating, i-divide nyo lang po yung inyong gagawing ang curtain rings into, dapat po laging even, kunyari 6 or 8 or 10 or 12 or 14 rings, mga ganun po dapat, para balance po siya sa paglalagay po natin dun sa hook. And then, ayan, after ko pong mamarkingan, yan, binutasan ko na siya, yan, i-marking po natin, yan, i-mark po natin lahat. Gamitin natin yung ring pang marking, kasi dun yun po yung ating bubutasin. Yan, after we do that markings. Yan.
Sa akin po is 56. So, sa 6 mga medyo malalayo yung distance ng nagawa ko. Kasi nga, just to make a sample. Ayan. Tapos, saka po natin siya bubutasan. Ayan. Ayan. Dapat ikat natin siya outside nung lines. 1/8. Mga 1/8 lang po yung layo dun sa lines para magkasya siya. Ayan. Medyo tight, mas maganda. Yan, mas tight. And then, saka po natin yan i-close. Yan, madali lang po. Very, very, very easy. Tapos yan, butasan ko na po muna lahat para mas madaling maglagay. No? Basta yung pag-cutting po, ayan, nakikita nyo, sa labas nung sa labas nung line, nung guhit. Okay, para po magkasya. Kasi, anyway, kung masikip, pwede nyo naman pong bawasan ulit. Mas maganda pag medyo tight. Kasi pag napaluwag naman po, ay kumakalas minsan. Ang kagandahan po nito kapag inyo pong nilabahan ay dahil para hindi po masira sa washing, kung i-washing nyo, para hindi masira, pwede nyo po itong tanggalin before nyo po siya labahan. Or ang kagandahan nito, kung naman po masira dahil nalabahan po natin sa washing, kung nasira yung ibang ating yung ating ring, so we can have extra and then pwede lang din po natin siyang palitan. So, ayan. Yung distance po, pwede ko may mga kortina naman kayo dyan. Pwede nyo nang kunin yung sample, yung mga distance. Basta po even number, dapat mga basta yung 6, 8, 10, 12, 14. Usually 14 yung mga ibang curtains namin dito kasi malalaki. 14 rings in one curtain. So, ayan. Napakadali lang po niyang ilagay. At madali din po siyang tanggalin. Okay, kung inyo pong ilalagay sa washing. Ayan, tapos na po. Ayan. Lahat po ng mga curtain ko dito ay ganyan. Mas gusto ko po kasi yung ganyan. Mas madali siyang ilagay at mas madali rin po siyang tanggalin. Ayan yung dati kong curtain na ginamit ko sa aking shorts video. Thank you so much for watching and God bless!